Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Tomas na nais maging mahusay na manunugis gaya ng kanyang lolo Rodolfo. Ngunit walang tiwala si lolo Rodolfo kay Tomas, kaya palagi nitong sinasabi na walang pag-asang maging manunugis ang batang si Tomas. Hanggang dumating sa buhay nila ang dayong si Esteban na mabilis na nakapalagayan ng loob ni Tomas. Nang malaman ni Tomas ang isang mahiwagang sandata laban sa mga aswang na matatagpuan sa isang natutulog na bulkan, ay si Esteban ang unang nag-udyok sa kanya para kunin ang naturang sandata. Magtagumpay kaya si Tomas para makuha ang mahiwagang sandata sa natutulog na bulkan, o mabibigo siya at mas lalong liliit ang tingin ni Lolo Rodolfo sa kanya? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. 5:00 pa lang ng umaga ay nagsasanay na sa pakikipaglaban ang batang si Tomas sa malawak na bakanting lupa sa likod ng kanilang kubo. Kasama niya roon ang kanyang lolo Rodolfo na nag-iisa na lamang niyang kasama sa buhay. Gamit ang payat na kawayan na 5 dangkal ang haba, ay nagkukunwaring naglalaban ang maglolo. Iniisip ni Tomas na ang kawayang yun ay isang mahabang espada at ang lolo niya ay isang mabangis na aswang. Malakas na hinampas ni Lolo Rodolfo ang kawayang hawak ni Tomas at kumawala yun sa kamay niya. Tumalsik palayo ang kawayan at malakas siyang tinusok ni Lolo Rodolfo ng dulo ng hawak nitong kawayan. Sa lakas nun ay napaupo si Tomas at sandali siyang kinapos ng hininga. Diskumpiyadong tinignan ni Lolo Rodolfo si Tomas na may kasama pang pag-ining. Alam mo ba kung gaano na tayo katagal na nagsasanay, ha, Tomas? 3 buwan na, pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakikita sa'yo na balang araw ay magiging isa kang magaling na manunugis ng mga aswang. Subukan po natin ulit, Lolo Rodolfo. Pangako po, gagalingan ko na. Gagamitin ko po ang lahat ng mga teknik na itinuro niyo po sa akin. Sige po, isa pa po. Hindi ba sabi ko sa'yo ay huwag kang puro pag-atake? Dapat ay matutunan mo rin kung paano ang dumepensa. Sinasayang mo na ang oras ko eh. Sige na po, Lolo Rodolfo. Magsanay na po tayo ulit. Gagalingan ko na po talaga ngayon, promise po. Gusto ko po maging kagaya niyo, Lolo. Sige na po, mag-ensayo na po tayo ulit. Itigil mo na ang ilusyon mong maging isang manunugis. Ngayon pa nga lang na bata ka, ay napakahirap mo ng turuan sa pakikipaglaban. Hindi kagaya ng iyong Kuya Dennis, na sa edad mo ay nagagawa ng pumatay ng aswang. Pero hindi naman po ako si Kuya Dennis eh. Saka, bakit niyo po ba ako palagi na lamang ikinukumpara kay Kuya Dennis? Dahil ang Kuya Dennis mo ang dapat na maging pamantayan mo. Kung hindi na sana siya namatay, malamang ay kilala na siya rito sa baryo natin bilang isang mahusay na manunugis. Kasalanan mo eh kung bakit wala na si Dennis ngayon. Kaya dapat ay nagsusumikap kang palitan siya. Nagsusumikap naman po ako, Lolo eh. Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para maging magaling sa pakikipaglaban sa aswang. Ginagawa ang makakaya? Sigurado ka bang ginagawa mo ang lahat? Kung ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo,
Bakit hanggang ngayon ay wala ka pa rin sa kalingkingan ni Dennis? Bakit kasi si Dennis bang namatay? Bakit hindi na lang ikaw? Nag-init ang mga mata ni Tomas sa sinabing yun ng kanyang lolo Rodolfo. Alam niyang anumang sandali ay babagsak na ang mga luha niya, ngunit pinigilan niya ang mga yun. Hindi siya maaaring umiyak sa harapan ni lolo Rodolfo dahil para rito ay pagpapakita ng kahinaan ang pag-iyak, lalo na sa isang lalaki. Tila nagulat din si lolo Rodolfo sa sinabi nito, kaya binitiwan na nito ang hawak nitong kawayan at iniba na nito ang usapan. Sumunod ka na lang sa loob. Mag-aalmusal na tayo. Nagmamadaling iniwanan si Tomas ni lolo Rodolfo. Napakagatlabi si Tomas upang patuloy na pigilan ang kanyang mga luha. Pero hindi siya nagtagumpay dahil tuluyan na siyang umiyak. Ginawa niya ang lahat para hindi siya makagawa ng ingay. Ang Kuya Dennis na tinutukoy ni lolo Rodolfo ay ang panganay na kapatid ni Tomas na namatay noong nakaraang taon. 18 anyos pa lamang noon si Dennis. Isang aswang ang umatake sa baryo nila at si Dennis ang nakipaglaban. Dahil sa pagiging matigas ng ulo ni Tomas, ay sinubukan niyang tulungan ang kapatid niya. Ngunit nanganib ang buhay ni Tomas dahil sa aswang at namatay si Dennis sa pagliligtas sa kanya. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan ng pagbabago ng pakikitungo ni lolo Rodolfo kay Tomas. Palagi na yung galit sa kanya at kahit anong gawin niya ay mali sa paningin nito. Siya kasi ang sinisisi nito sa pagkamatay ng kapatid niya, kaya kahit si Tomas ay ganoon na rin ang iniisip. Nakasalanan niya ang lahat dahil namatay ang kanyang kuya. Pinunasan ni Tomas ang kanyang luha bago siya pumasok sa kanilang bahay. Dumulog siya sa pagkainan kung saan may nakahain na nilagang saging na saba at mainit na kape. Lolo, hindi po ako titigil hanggang sa maging magaling na po ako sa pakikipaglaban. Gusto ko na pong dumating ang araw na may pagmamalaki niyo rin po ako. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko kanina? Tumigil ka na sa pangarap mong yan, Tomas. Ngayon pa lang ay nakikita ko nang hindi ka magiging manunugis. Nakakalungkot na mapuputol na sa iyo ang lahi natin ng mga manunugis ng mga aswang. Lolo, wag niyo naman po sana akong husgahan kagad ngayon. Hayaan niyo po akong magsanay pa. 3 buwan pa lang naman po simula po nung nagsanay ako, di ba? Bigyan niyo po ako kahit 1 taon. 1 taon? Ha! Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ba alam kung gaano katagal ang 1 taon? Saka alam mo ba na maaaring maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1 taon? Sa panahon na yan, ay pwedeng may aswang na muling sumalakay dito sa lugar natin. Pero Lolo, sa tingin ko po hindi na po mangyayari yun . Hindi po ba napatay niyo na po yung aswang na pumatay kay Kuya Dennis? Yan. Isa pa yan sa dahilan kung bakit hindi ka maaaring maging manunugis. Masyado ka kampante. Dapat ay palagi mong iniisip ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Kapag ganyan ka mag-isip, ay madali kang mapapatay ng mga aswang dahil hindi ka marunong maghanda. Babaguhin ko na lang po ang paraan kung paano po ako mag-isip, Lolo. Lahat naman po na sinasabi niyo, tinatandaan ko . Kaya, kung may mga dapat pa po akong malaman, ay sabihin niyo pa po sa akin. Makikinig po ako sa inyo ng mabuti. Tumigil ka na! Simula ngayon, ay hindi na kita sasanayin, Tomas. Siguro ay maghahanap na lang ako ng iba na karapat-dapat na sanayin para maging isang manunugis. Wala talaga akong pag-asa sa iyo, Tomas.
wala ka nang ibinigay sa akin kundi kahihiyan. Ang mabuti pa ay bigyan mo na lang ng atensyon ang iyong pag-aaral. Dahil kahit anong pagsasanay ang gawin mo, ay hindi ka magiging magaling na manunugis ng mga aswang. Napayuko si Tomas. Mas lalo siyang nangliit sa mga salitang narinig niya mula sa kanyang lolo Rodolfo. Inasahan niya na papalakasin nito ang loob niya, pero kabaligtaran nun ang ginagawa nito. Naniniwala siya na kung manggagaling mismo sa lolo niya ang mga salitang magpapalakas ng loob niya, ay sigurado siya na mas magiging madali para sa kanya na maniwala sa sarili niyang kakayahan. Matapos ang almusal, ay inilagay na ni Tomas ang mga pinagkainan nila sa batalan upang hugasan ang mga yon. Ang lolo naman niya ay nagtungo sa maliit na lupa nila na malapit sa paanan ng bundok, kung saan nag-aalaga ito ng iba't ibang mga tanim na gulay. Naku, wala na palang tubig. Kailangan ko na mag-igib. Lumabas si Tomas na dala ang isang malaking timba. Nagtungo siya sa poso na nakatayo sa harapan ng bahay ng kanilang kapitan. Para sa lahat ang poso na yon, kaya kahit sino ay pwedeng mag-igib doon. Habang pinupuno ni Tomas ng tubig mula sa poso ang timba, ay nakita niya ang kaibigan niyang si Obet na tumatakbo palapit sa kanya. May hawak yung patpat na iwinawas-iwas nito sa hangin na akala mo ay isa yung espada. Uy, Tomas! Kumusta na ang pagsasanay niyo ng lolo mo? Baka naman pwede mong ituro sa akin ang mga itinuro ni Lolo Rodolfo sa'yo. May bago ba siyang teknik at istilong itinuro sa'yo kanina? Ano? Sabihin mo na. Wala, Obet. Anong wala? Teka. Nagdadamot ka na ba sa akin, ha? Daya naman ito. O hindi ba, ang sabi ko sa'yo, gusto ko ring matutong makipaglaban sa mga aswang. Sige na naman, oh. Ituro mo na sa akin ang itinuro sa'yo kanina ng lolo mo. Eto nga, oh. May dala pa akong patpat kasi handang-handa na ako. Yan yung magagawa ko, Obet. Wala talagang itinuro sa akin si lolo eh. Saka, wala na. Hindi niya na ako sasanayin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya simula ngayon, huwag ka na rin umasa na may mga bagong teknik at estilo kang malalaman mula sa akin. Ano? Parang imposible naman yung sinasabi mo, Tomas. Bakit naman hindi ka nasasanayin ni Lolo Rodolfo? Ikaw na lang ang nag-iisa niyang apo, ah. Kapag hindi ka niya sinanay at tinuruan, sino ang magmamana ng pagiging manunugis niya? Hindi ba wala na? Kung ayaw mo maniwala sa akin, hindi na kita pipilitin. Pero totoo ang sinabi ko sa'yo. Sabi kasi niya, hindi niya nakikita sa akin ang katangian ng isang pagiging mahusay na manunugis. Ikinukumpara pa nga niya ako kay Kuya Dennis eh. Ano pa bang bago dyan? Pambihira ka naman, no? Kahit nga sa ibang tao rito sa baryo natin, palagi kanyang sinasabi na wala kang panama sa kuya mo. Tapos, narinig ko pala sinabi ng lolo mo na kung buhay daw sana ang Kuya Dennis mo, ay hindi na kailangan matakot sa mga aswang ang mga tao dito sa atin. Kasi napakahusay daw na manunugis ng kuya mo. Sinabi yan ni Lolo sa ibang tao? Oo naman. Ako pa nga mismong nakarinig eh. Nalungkot si Tomas sa nalaman niya mula sa kaibigan niyang si Obet. Hindi niya kasi akalain na ipinapaalam pa ni Lolo Rodolfo ang kahinaan niya sa ibang tao. Bigla tuloy siyang nahiyang magpakita sa mga tao sa baryo nila dahil sigurado siya na kapag nakikita siya ng mga yon, ay maaalala ng mga yon ang mga sinabi ni Lolo Rodolfo tungkol sa kanya. Uy, Tomas, puno na yung timba mo. Tama lang pagbomba. Bigla ka namang nawala sa sarili mo. Medyo hindi ko lang kasi nagustuhan na nagkikwento pa si Lolo Rodolfo sa ibang tao nang hindi maganda tungkol sa akin.
Hindi ba kung anong kahihiyan ko, ay kahihiyan rin niya? Kasi apo niya ako. Ewan ko ba dun sa lolo mo? Hindi ko rin siya maintindihan kung bakit niya yung ginagawa. Sa tingin ko ay alam ko kung bakit niya yung ginagawa, Obet. Nasabi kasi sa akin ni Lolo na sana ay ako na lang ang namatay at hindi si Kuya Dennis. Hindi pa rin kasi natatanggap ni Lolo na wala na si Kuya eh. Siguro, mas masaya siya ngayon kung ako ang namatay at hindi ang Kuya Dennis ko. Ikaw naman, oo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, oh. Ako naman na malulungkot kung ikaw ang namatay. Kung ikaw ang namatay, edi wala na akong kaibigan ngayon. Sus, makakahanap ka naman ng bagong kaibigan eh. Kahit na, iba ka pa rin, Tomas. Ikaw kaya nag-iimpluwensya sa akin na maging mabait. Kaya natutuwa nga si nanay at tatay sa akin eh. Ang sabi nga nila, kahit wag na ako makipagkaibigan sa iba. Basta ikaw na lang ang maging kaibigan ko habang buhay. Kasi mabait ka. Sus, binola mo pa ako. O hindi kita binobola ha. Kahit kausapin mo pa ang nanay ko. Pero alam mo, Obet, buti pa ang nanay at tatay mo. May nasasabing maganda tungkol sa akin. Pero si Lolo, parang lahat ng ginagawa ko ay walang maganda at tama sa kanyang paningin. Minsan nga, gusto ko na lang isipin na hindi niya ako totoong apo eh. Para mas maintindihan ko kung bakit ganito ang trato niya sa akin. Teka. Tama na nga ang ganyang usapan natin. Masyado ka na nagiging madrama. Baka mamaya yan eh, magkaiyakan pa tayo dito eh. Oo nga eh. Medyo naiiyak na nga ako sa mga pinagsasasabi mo. Sige na. Uuwi na ako sa amin ha. Marami pa akong dapat na gawin eh. Okay, sige. Pero, hindi ka na ba talaga sasanayin ni Lolo Rodolfo? Hindi na nga. Kaya wag ka nang umasa na may matututunan ka pa sa akin. Sige na, alis na ako. Kailangan ko pa maghugas ng mga pinagkainan namin eh. Okay, sige, uuwi na rin ako. Wala ka rin naman palang maituturo sa akin eh. Binuhat na ni Tomas ang timba at dinala niya na yun sa bahay nila. Habang naguhugas siya ng pinagkainan nila, ay naisip niya ang mga sinabi kanina ni Obet. Nang dahil sa mga nalaman niya, ay napagtanto niya na mas mahal talaga ng lolo niya ang kanyang namatay na kuya. Dahil doon, ay naisip ni Tomas na mas mabuti pa nga siguro kung siya na lamang ang nawala, imbis na ang kanyang nakakatandang kapatid. Isang umaga, pagkaalis ni Lolo Rodolfo para magtungo sa taniman ng gulay, ay naghanap si Tomas ng maaari niyang gawin. Napansin niyang maraming tuyong dahon sa harapan ng kubo nila na mula sa 2 puno ng mangga. Kinuha niya ang walis tingting at nagsimula siyang magwalis. Habang nagwawalis, ay isang lalaki ang nakita ni Tomas na dumaan. Meron yung dalang traveling bag at noon lang niya nakita ang naturang lalaki. Kaya alam niya na dayo yun sa baryo nila. Maya-maya pa ay muling dumaan ang lalaki at huminto sa may tapat ng bahay ni na Tomas. Isa yung binata na may mapusyaw na balat at sa tansya niya ay nasa 20 ang edad. Magandang umaga, Totoy. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Pwede naman po. Ano pong itatanong nyo? Magtatanong lang sana ako. Baka may alam kang paupahan ng bahay dito sa lugar nyo. Sa pagkakaalam ko po wala pong nagpapaupa ng bahay dito eh. Sa bayan pa po siguro kayo makakakita ng paupahan o kaya ay kwarto na pwede nyo pong tuluyan ng pansamantala. Nako, ayoko naman sa bayan kasi masyado magulo ron. Kaya nga ako nagpunta sa lugar na to kasi alam kong liblib at tahimik ang lugar na to. Gusto ko kasi na kahit papano, malayo ako sa kabiasnan. Sigurado ka ba na walang nagpapaupa dito ng bahay? Sigurado po ako Wala po talaga. Sandaling luminga sa paligid ang estrangherong lalaki. Bakas sa mukha nito ang pagkabahala
Maya-maya pa ay muling tumingin ang lalaki kay Tomas. Alam ko na, may naisip ako. Baka naman pwedeng diyan na lang ako sa bahay niyo mangupahan. Huwag ka mag-alala kasi magbabayad ako. Naku, pasensya na po. Hindi ko po kasi alam kung papayag po ang lolo ko sa sinabi niyo eh. Baka pwede ko makausap ang lolo mo. Malay mo, pumayag siya sa alok ko. Wala po rito si lolo eh. Nasa taniman po siya ng gulay namin. Mamayang tanghali pa po ang balik niya para kumain. Ah, ganun ba? Paano kaya nito? Galing pa kasi ako sa syudad eh. Kaya malayo ang aking pinanggalingan. Pagod na ako at wala akong ibang gustong gawin kundi ang magpahinga. Naku, pasensya na po talaga kayo ha. At wala po ako maitutulong sa inyo. Baka naman pwedeng makapagpahinga ako sa bahay nyo. Kahit sandali lang. Dito ko na lang hihintay ng lolo mo para makausap ko siya. Hindi ko po kasi alam kung pwede ko po kayong papasukin sa bahay namin eh. Kasi po, hindi ko po kayo kilala. Nakangiting inilahad ng lalaki ang isa nitong kamay. Ako si Esteban. Huwag ka maglala. Mabuting tao ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman po si Tomas. Nag-aalinlangan na nakipagkamay si Tomas sa binatang si Esteban. Ngayong magkakilala na tayo, pwede mo na ba akong papasukin sa bahay nyo? Pangako, wala akong gagawing masama. Gusto ko lang talagang makapagpahinga habang hinihintay ko ang lolo mo. Pero maliit lang po ang bahay namin eh. Hindi ako maselan. Wala akong arte sa katawan. Sige na, parang awa mo no. Kailangan ko talagang magpahinga kasi sobrang sakit na ng ulo ko. Hindi ko nga alam kung dahil ba sa napakahabang biyahe papunta rito o dahil sa init ng panahon. Sandaling nag-isip si Tomas habang nakatingin kay Esteban. Nakita niya na hindi ito mukhang nagsisinungaling. Tagaktak ang pawis nito sa noo at sa itsura nito ay tila masakit talaga ang ulo. Bilang maawain ay naisip ni Tomas na baka kung ano ang mangyari kay Esteban kapag hindi niya ito tinulungan. Sige po, pumapayag na po kung magpahinga po kayo sa loob ng bahay namin. Talaga? Naku, maraming salamat Tomas ha. Hindi ako nagkamali ng pakiramdam sa'yo na isa kang mabuting bata. Halika po, pumasok na po tayo sa loob. Nagpatiuna si Tomas habang nakasunod sa kanya si Esteban. Pagpasok nila ay binuksan ni Tomas ang pintong gawa sa kawayan. Ito po ang kwarto namin. Dito po kayo magpapahinga, kuya. Maraming salamat ha. Tatanawin kong malaking utang na loob tong pagtulong mo sa akin. Wala pong anuman, sige po. Magpahinga na po muna kayo. Oh, etong 3,000 piso. Bayad ko para sa kabutihan mo. Naku, wag na po. Saka, masyado naman pong malaki yan. Hindi ko po matatanggap ang perang yan. Sige na, tanggapin mo na. Ang mga batang mababait na kagaya mo ay dapat binibigyan ng gantimpala. Naging mapilit ang dayo na si Esteban sa pagbigay ng pera hanggang sa wala nang nagawa si Tomas kundi ang tanggapin yun. Nagpasalamat na lang siya at ibinulsa niya ang pera. Pagpasok ni Esteban sa kwarto ay iniwanan na ito ni Tomas at bumalik na siya sa pagwawalis sa harapan ng kanilang bahay. Maya-maya pa ay bigla siyang natigilan nang maalala niya si Lolo Rodolfo. Bigla siyang kinabahan nang maisip niyang baka mapagalitan siya ng lolo niya dahil nagpatuloy siya ng isang estranghero sa kanilang bahay. Pero alam niya ring wala na siyang magagawa dahil nasa loob na si Esteban at nakakahiya kung paaalisin pa niya yon. Pagsapit ng tanghali ay nagsaing na ang batang si Tomas. Nagprito na rin siya ng isda na siyang ulam nila
para sa pananghalian. Nang sandaling yun ay tulog pa rin ang dayo na si Esteban. Hindi nagtagal ay dumating na si Lolo Rodolfo. Bakas sa mukha ng matanda ang matinding pagod. Abala si Tomas sa paghahain kaya hindi niya nagawang salubungin ang matanda. Dire-diretsyong binuksan ni Lolo Rodolfo ang pinto ng kwarto at nagulat ito pagkakita kay Esteban na nakahiga sa kanilang papag. Mabilis na hinugot ni Lolo Rodolfo ang itak sa kaluban at itinutok yun kay Esteban. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Napatakbo si Tomas kay Lolo Rodolfo. Nagising si Esteban at takot na takot ito habang nakatingin kay Lolo Rodolfo dahil sa hawak nitong itak. Lolo! Huwag niyo po siyang sasaktan! Hindi po siya masamang tao! Kilala mo ba ang lalaki niyan? Hindi po. Ay, ang ibig ko po sabihin opo. Ano ba talaga? Oo o hindi? Kanina ko lang po siya nakilala. Siya po si Kuya Esteban. Kanina mo lang nakilala, tapos pinapasok mo na agad dito sa bahay natin? Ano ba klaseng utak ang meron ka, ha, Tomas? Sandali lang ho, Lolo. Huwag po kayong magalit kay Tomas. Huwag mo kong tawagin, Lolo, dahil hindi kita apo. Hayaan niyo po ako magpaliwanag. Ako po si Esteban at galing po ako sa syudad. Nagpunta po ako rito sa baryo nyo para tumakas sa gulo ng buhay na meron ako sa lugar kung saan po ako nakatira. Tapos nakiusap po ako kanina kay Tomas na baka pwedeng tumuloy ako rito sa bahay nyo. Pumayag naman po siya at nagbayad pa po ako sa kanya ng 3,000 piso para sa 1 buwan na paninirahan ko rito. Ano ka mo? Totoo ba ang sinabi ng lalaking to, Tomas? Nagdesisyon ka sa bagay na yan nang hindi ako tinatanong? Pero Lolo, hindi po. Kuya Esteban, ang sabi niyo po ay magpapahinga lang po kayo. At yung 3,000 po, bigay niyo po sa akin. Nako, hindi yata tayo nagkaintindihan kanina, Tomas. Yung 3,000 na sinabi ko, bayad yun para sa 1 buwan na pananatili ko rito sa bahay nyo. Ikaw talagang bata ka. Kahit kailan ay hindi ka nag-iisip. Nagdidesisyon ka nang hindi ako kinakausap. Hala, sige. Ibalik mo sa kanya 3,000 piso. Bumaba si Esteban ng papag at nagulat si Tomas nang lumuhod yun sa harapan ni Lolo Rodolfo. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong paalisin. Wala na po talaga ako matutuluyang bahay. Anong akala mo? Makukuha mo ako sa pagload-load mo na yan. Umalis ka na. Hindi pa upahan ng bahay ko. Layas! Sige po. Hindi ko na po kayo pipilitin. Pasensya na po. Tumayo si Esteban at kinuha ang dala nitong traveling bag. Ibinalik naman ni Tomas ang perang ibinigay sa kanya ni Esteban. Saka yun lumabas ng kanilang bahay. Matalim ang mga matang tinignan ni Lolo Rodolfo si Tomas. Ikaw na bata ka. Sa susunod na gawin mo ulit ito, ay masasaktan ka talaga sa akin. Hindi ba't maigpit kong bilin na huwag kang magpapapasok dito nang hindi mo kilala? Pasensya na po, Lolo. Naawa lang po talaga ako sa kanya kasi ang sabi po niya, pagod na po siya. Yang pagiging maawain mo ang magpapahamak sa'yo. Tandaan mo yan. Napayuko na lang si Tomas at muli niyang ipinagpatuloy ang paghahain para sa kanilang pananghalian. Hindi na alis sa isip niya ang pagsisinungaling na ginawa ni Esteban kanina. Nang dahil kasi roon ay mas lalong nagalit si Lolo Rodolfo sa kanya. Kinagabihan, magkatabing natutulog sa papag sina Tomas at Lolo Rodolfo. Sabay silang nagising nang makarinig sila ng malalakas na pagkatok sa pinto ng kubo nila. Tomas! Tomas, tulungan niyo ako!
Tomas! Parang awa nyo na! Tulong! Sandali lang. Hindi ba't yun yung Esteban? Ano na naman bang ginagawa niya rito? Lolo, humihingi po siya ng tulong. Nako, malamang ay umaarte lang yun para papasukin natin. Ha, humanda siya sa akin ngayon. Lolo, sandali, ano pong gagawin nyo? Lumabas si Lolo Rodolfo ng kwarto. Sinindihan nito ang gasera. Sumunod si Tomas sa lolo niya at kinabahan siya dahil kinuha nito ang itak. Malalaki ang hakbang na tinungo ng matandang lalaki ang pinto at saka nito yun binuksan. Kapwa natigilan sina Tomas at Lolo Rodolfo nang makita nila si Esteban na duguan. Meron yung sugat sa dibdib at braso na tila kinalmot ito ng isang mabangis na hayop. Teka, ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo po ako. May umatake po sa akin habang natutulog po ako sa ilalim ng isang puno. Hindi ko po alam kung anong klaseng nilalang yun. Halika, dalian mo. Pumasok ka. Nagmamadaling pumasok si Esteban. Naupo yun sa mahabang upuan na gawa sa kawayan. Bakas sa mukha ng binata ang labis na sakit at pangihina. Agad namang isinarado ni Tomas ang pinto ng kanilang kubo. Maraming salamat po't pinapasok niyo ako. Akala ko talaga'y katapusan ko na. Teka. Ang sabi mo ay inatake ka ng isang nilalang. Ilarawan mo nga ang nilalang na yon. Para siyang halimaw eh. Parang demonyo. Matatalim ang mga tingin niya at matutulis sa mga kuko. Namumula ang mga mata. Basta, nakakatakot po ang itsura niya. Sa buong buhay ko, kanina lang ako nakakita ng ganong nilalang. Hindi ako maaaring magkabali. Aswang. Isang aswang ang nilalang na umatake sa'yo. Ano? Aswang? Hindi naman totoo mga aswang? Sige, kung hindi totoo, ay paano mo ipapaliwanag ang nangyari sa'yo? Sa bagay, galing ka nga pala sa syudad. Kaya ang iniisip nyo ay katang-isip lamang ang mga aswang. Nagkakabali kayo. Totoo ang mga nilalang na yon. Tama si Lolo, Kuya Esteban. Totoo mga aswang. Isang manunugis ng mga aswang si Lolo Rodolfo at marami na siyang nakalaban at napatay na mga aswang. Lahat sila ay natigilan nang may tila nalaglag na kung anong bagay sa ibabaw ng bubong. Napatingala sila at narinig nila na tila merong naglalakad doon. Sinundan ka rito ng aswang na umatake sa'yo. Ho? Anong gagawin ho natin? Baka pumasok siya rito. Sinundan ni Lolo Rodolfo ang paggalaw sa bubong hanggang sa umapak ito sa isang bangko at buong lakas nitong itinarak sa bubong ang itak. Isang malakas na pagsigaw na tila mula sa isang hayop ang narinig nila. Paghugot ni Lolo Rodolfo sa itak ay may bahid na yon ng dugo. Dito lang kayong dalawa at huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Nagmamadaling lumabas si Lolo Rodolfo at hindi nagtagal ay narinig ni na Tomas at Esteban ang pakikipaglaban nito sa aswang. Tahimik at kinakabahan sina Tomas at Esteban. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Lolo Rodolfo. Balot ng dugo ang damit nito. Lolo, ano po nangyari? May sugat po ba kayo? Wala. Itong dugo na to ay mula roon sa aswang. Pero wag na kayo mabahala dahil napatay ko na siya. Hindi siya uubra sa akin, lalo na't isa lamang siyang pagkaraniwang aswang. Grabe! Napakagaling niyo po talaga, Lolo! Sana'y ikaw rin. Pero ano pa bang aasahan ko sa iyong bata ka? Umurong ang dila ni Tomas sa sinabing yon ni Lolo Rodolfo.
Napayuko siya nang dahil sa pagkapahiya. Lumapit si Lolo Rodolfo kay Esteban. Kailangan malinisan ang sugat mo dahil baka magkaroon niya ng impeksyon. Tomas, kumuha ka ng dahon na tinatapal ko sa sugat, yung nasa gilid ng bahay. Tumalima naman kagad si Tomas at sa paglabas niya ng bahay ay nakita niya sa ilalim ng puno ng mangga ang walang buhay na katawan ng aswang. Tadtad yun ng taga at saksak. Halos maligo na yun sa sarili nitong dugo. Inalis niya ang tingin sa aswang at kumuha siya ng dahon na sinasabi ni Lolo Rodolfo. Pagbalik niya sa loob ng bahay, ay nililinisan na ni Lolo Rodolfo ang sugat ni Esteban sa dibdib at braso nito. Tubig at labakara ang gamit ng matanda sa paglilinis ng mga sugat ni Esteban. Dalhin mo na nga mga dahon dito, Tomas. Pagkatapos ay kumuha ka ng lumang damit. Gupitin mo ng pahaba at yun ang gagamitin kong benda. Inabot ni Tomas ang mga dahon kay Lolo Rodolfo at nagtungo siya sa kwarto. Isang lumang puting t-shirt ang kinuha niya at ginupit niya yun ng pahaba. Sa kanya ibinigay kay Lolo Rodolfo. May ipinahid na langis si Lolo Rodolfo sa dahon. Saka nito idinarang sa apoy sa gasera. Itinapal nito ang dahon sa mga sugat ni Esteban at saka nito nilagyan ng benda. Huwag ka na munang masyadong gumalaw. Hindi dapat maalis ang dahon na yan sa sugat mo. Magpasalamat ka dahil kahit papano ay may kaalaman ako sa panggagamot. Maraming salamat po talaga. Utang ko po sa inyong dalawang buhay ko. Alam kong wala ka matutuluyan. Kaya mas makakabuti na dito ka na magpalipas na magdamag. Nasaan nga pala mga gamit mo? Yun na nga po eh. Naiwan ko po rin sa puno kung saan po ako natutulog kanina. Bukas ng umaga mo na yung balikan. Magpasama ka kay Tomas. Kapag nakuha mo na mga gamit mo, ay umalis ka na sa lugar na to. Bumalik ka na sa syudad. Ikinuha ni Tomas ng unan at kumot si Esteban at doon na ito natulog sa mahabang upuan sa sala. Habang sila ni Lolo Rodolfo ay pumasok na sa kanilang kwarto. Lolo, ibig po bang sabihin, may aswang na naman po dito sa baryo natin? Mukhang gano'n na nga. Malakas ang kutob ko na kung may mga aswang na naman dito, ako ang pakay nila. Gusto nila akong mamatay para wala nang makikipaglaban sa kanila. Kung ganun, dapat yun na po talaga akong sanayin para meron po kayo makakatulong kapag nakikipaglaban po kayo sa mga aswang. Kung ikaw ang makakasama ko sa pakikipaglaban, ay kahit ako na lang ang mag-isang humarap sa mga aswang na yon. Ano bang ba itutulong mo sa akin, ha, Tomas? Sige nga, sabihin mo, ano? Kung nandito lang sana Kuya Dennis mo, siya ang mangunguna sa pagtulong sa akin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nga po gusto ko po magsanay, Lo eh. Gusto ko po maging kagaya nyo. Wala nang oras para sanayin kita. Kung nandito na naman ang mga aswang, itulog mo na lang yung pangarap mong maging isang manunugis. Nahiga na si Lolo Rodolfo at tumalikod ito kay Tomas. Tumabi na rin si Tomas sa lolo niya habang iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin para mapatunayan sa kanyang lolo na karapat dapat siyang sumunod sa yapak nito. Pagsapit ng umaga ay sinamahan ni Tomas si Esteban sa pagpunta sa puno kung nasaan ang mga gamit nito. Habang naglalakad ay hindi napigilang kausapin ni Tomas si Esteban. Kuya Esteban, bakit ka nga pala nagsinungaling kay Lolo Rodolfo? Bakit sinabi mo sa kanya na pumayag ako na umupa ka sa bahay namin? Tapos sinabi mo pa yung perang ibinigay mo sa akin ay bayad mo sa amin. Dahil kasi sa ginawa mo, napagalitan ako ng gusto ni Lolo eh. Nako,
Pasensya ka na kung nagawa ko yun, ha? Desperado na kasi talaga akong makapaghanap ng matutuluyan eh. Iniisip ko na kung malalaman ni Lolo Rodolfo na nagbayad na ako ay hindi niya na ako papaalisin. Nang makarating na sila sa puno kung nasaan ang mga gamit ni Esteban, ay nagtaka sila dahil wala roon ang bag. Pambihira! Nasaan na yung bag ko? Sigurado ako nandito lang yun eh. Anak ng putya, oo. Sigurado ka po bang dito niyo po iniwan yon? Oo nga, sigurado ako. Tingnan mo, nandyan pa ang bakas ng dugo ko sa katawan ng puno, oh. Anak ng... Nasaan na kaya yun? Nandun pa naman ang lahat ng damit at pera ko. Hanapin po natin sa paligid at baka tinangay lang ng kung anong hayop. Sinimulang hanapin ng dalawa ang nawawalang bag ng dayo. Pero halos kalahating oras na silang naghahanap ay wala silang nakita. Hanggang sa nagdesisyon silang umuwi na. Naabutan nila si Lolo Rodolfo na naghahanda sa pagpunta sa taniman ng mga gulay. Oh, nasaan na yung mga gamit mo, Esteban? Bakit hindi mo dala? Yun na nga po, Lolo Rodolfo eh. Wala na po sa puno yung bag ko. Hinanap na po namin sa paligid pero wala na talaga, hindi na namin nakita eh. Hindi po ako makakaalis kasi nandun po ang pera ko. Nako, tinamaan ka talaga ng kamalasan, oo. Paano kanyan ngayon? Paano ka makakabalik sa syudad? Yun na nga, hindi ko rin po alam. Pero, Lolo Rodolfo, makikiusap po sana ulit ako sa inyo na baka pwedeng dito muna ako sa bahay nyo habang nag-iipon pa ako ng pera para pamasahe ko pabalik sa syudad. Tiwala na po kasi ako sa inyo ni Tomas eh, at alam kong nasa mabuti akong kamay kung kayo ang kasama ko. Tiwala ka nga sa amin, pero kami ba ay may tiwala na sa'yo? Lolo Rodolfo, hindi naman po ako masamang tao eh. Nangangako rin po ako na hindi ako magdadala ng sakit ng ulo sa inyo habang dito ako nakatira. Kailangan ko lang po talaga ng matutuluyan. Ay, nako. Mukhang wala naman na akong magagawa, kundi ang tulungan ka. Baka sa labas ka ulit matulog at atakihin ka na naman ng mga aswang. Kahit hindi kita kilala, ay kailangan pa rin kitang protektahan mula sa mga aswang. Dahil yun ang isa sa tungkulin ko sa baryong ito. Naku, Lolo Rodolfo, maraming salamat po talaga. Napakarami niyo na pong naitulong sa akin. Tomas, ikaw na muna ang bahala kay Esteban. Huwag mo siyang pakilusin ng masyado at sariwa pa mga sugat niya. O siya, sige na, aalis na ako dahil kailangan ko na magpunta sa aking taniman. Sige po, Lolo. Mag-iingat po kayo. Matapos yun, ay umalis na si Lolo Rodolfo at sina Tomas at Esteban na lamang ang naiwan sa bahay. Naupo si Esteban at bakas pa rin sa mukha nito ang sakit mula sa mga sugat nito. Kuya Esteban, kapag may kailangan ka magsabi ka lang sa akin ha. Sa ngayon, wala pa naman akong kailangan. Pero alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin. Sa syudad kasi, ay hindi kami naniniwala sa mga aswang. Para sa amin gawa-gawa lamang ang mga ganong nilalang. Pero nagbago ang paniniwala ko nang ako mismo ang muntik ng patayin ng isang aswang. Sa totoo lang, Kuya Esteban, ay madalas talaga ang pag-atake ng mga aswang dito sa aming baryo. Pinupuntirya po kasi nila si Lolo Rodolfo. Ano ka mo, pinupuntirya nila? Abay, bakit naman? May nagawa bang malaking kasalanan ng lolo mo sa mga aswang? Parang ganun na nga po. Alam kasi ng mga aswang na kapag namatay si Lolo, ay wala na silang makakalaban at masasakop na nila ang baryo namin. Pero habang buhay si Lolo, ay hindi yun mangyayari. Magaling kasing manunugis ang lolo ko. Nakita ko nga kagabi. Kahit matanda na siya, nagawa pa niyang patayin yung aswang. Pero kung isa siyang manunugis, ibig bang sabihin, ikaw ang susunod sa yapak niya?
Gusto ko po sana. Pero ayaw na po ni Lolo eh. Sinasanay niya po kasi ako dati. Pero para po sa kanya, ay wala sa akin ng mga katangian ng isang manunugis. Hindi po kasi ako kagaya ng panganay kong kapatid na madaling natutunan ang lahat ng itinuro ni Lolo sa kanya. Sayang naman kung hindi ka magiging manunugis kagaya ng lolo mo, Tomas. Pakiramdam ko kasi ay matapang ka at mabuting bata. Kung gusto mo ay pwede kitang tulungan na magbago ang isip niya. Talaga kuya? Pero paano mo naman gagawin yun? Pwede ko siyang kausapin, malay mo. Madala siya sa mga salita ko, di ba? Sige kuya. Maraming salamat ha. Sana nga makumbinsi mo si Lolo na sanayin na ulit niya ako. Kailangan kasi ni Lolo na makakatulong sa pakikipaglaban sa mga aswang Lalo na ngayong nangangamba po kami na baka nagbalik na naman ang mga aswang dito sa aming baryo. Ngumiti si Esteban at ginulo nito ang buhok ni Tomas. Napangiti na rin si Tomas. Naramdaman niya na tila nagkaroon siya ng kakampi sa bahay na yon sa pagdating ni Esteban. Simula noon ay nanatili muna si Esteban sa bahay ni na Tomas. Kahit sariwa pa ang sugat nito, ay pinilit nitong tumulong kay Tomas sa mga gawaing bahay. Sa maikling panahon, ay naging malapit si Tomas kay Esteban dahil madalas silang dalawa ang magkausap. 3 gabi ang lumipas na walang naganap na pag-atake ng mga aswang. Ngunit ganun pa man, nanatiling handa si Lolo Rodolfo dahil alam nitong hindi pa tapos ang panganib. Isang gabi, nakita ni Tomas si Esteban na mag-isang nakaupo sa labas ng bahay. Lumapit siya sa bintana at tumabi siya rito. Bakit hindi ka pumasok sa loob, kuya? Mamaya may aswang na magpakita sa'yo rito. Sus, takot na lang ng mga aswang kay Lolo Rodolfo. Oo nga pala, nakausap ko na ang lolo mo kanina. Kinumbinsi ko siya na sanayin ka ulit. Talaga, kuya? Anong sabi ni Lolo? Pumayag na po ba siya? Yun lang. Sa kasamaang palad ay hindi ko siya nakumbinsi. Ang sabi niya magsasayang lamang daw siya ng oras at pagod sa pagsasanay sa'yo. Dahil mahina ka raw. At kahit anong pagsasanay ang gawin niya sa'yo, ay hindi pa rin niya nakikita sa'yo ang pagiging isang magaling na manunugis. Sinabi niya po yun sa inyo? Oo. Saka, nabanggit din niya yung namatay mong kapatid na si Dennis. Ikaw pala ang sinisisi niya sa pagkabatay ng kapatid mo, tama ba? Oo, kuya. Iniligtas kasi ako noon ni Kuya Dennis sa isang aswang. Tapos, si kuya ang napatay ng aswang. Siguro nga, ay dapat ko na lang pakinggan si Lolo. Baka nga, hindi ko talaga kayang maging manunugis. Ano ka ba naman, Tomas? Huwag kang panghinaan ng loob. Saka kung ako sa'yo, nako, hindi ko papakinggan ang mga sinasabi ng lolo mo. Ang maganda mong gawin ay magpalangis ka sa lolo mo. Ano po? Paano pong magpalangis? Magpalangis, magpadulas, magpakitang gilas ka, ganon. Gawan mo siya ng isang bagay na alam mong matutuwa siya. Nakita ko na nakalagay pala sa isang kahon lahat ng agimat niya, di ba? Talagang dinadasalan niya ang mga yun at halatang mahal na mahal niya ang mga yun. Ano naman po tungkol sa mga agimat ni Lolo? Tiningnan ko kasi yung mga agimat niya. Sobrang dudumi na. Kulapol na ng alikabok at natuyong lupa. Kung ako sa'yo, lilinisan ko ang mga yun. Hindi na siguro nalilinisan ni Lolo Rodolfo ang mga yun kasi wala na siyang oras. Hindi ba maghapon siyang nandoon sa may taniman ng mga gulay? Sigurado ko na mawawala ang pagod ng lolo mo pag uwi niya. Tapos makikita niya na kumikintab sa linis ang mga agimat niya. Sigurado ka po bang matutuwa siya kapag ginawa ko po yun, kuya? Oo naman. Basta gumawa ka na lang ng mga bagay na ikakatuwa ng lolo mo.
Malay mo, di ba? Yun na maging dahilan para sanayin ka niya ulit. Sige kuya, gagawin ko yan sinabi mo. Gawin mo kagad bukas. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Dapat ay kumilos ka na kagad. Masayang tumango si Tomas. Labis siyang nagpasalamat sa pagdating ni Esteban sa bahay nila. Dahil sa gabing yun, ay naramdaman niyang ito ang makakatulong niya upang sanayin siya ulit ni Lolo Rodolfo para maging mahusay na manunugis. Kinabukasan ng umaga, pagkaalis ni Lolo Rodolfo, ay agad nang sinimulan ni Tomas ang mga gawaing bahay na kailangan niyang matapos. Habang nagwawalis siya sa loob ng bahay, ay nakadungaw sa bintana si Esteban. Kuya Esteban, parang inip na inip ka na yata ah. Tama ka. Simula kasi nang tumira ako rito sa inyo, ay hindi na ako nakakalabas. Ano kaya kung mamasyal ako rito sa baryo nyo, no? Sige kuya, pero hindi kita masasamahan kasi marami pa akong gagawin eh. Huwag ka mag-alala, ayos lang. Kaya ko naman kahit mag-isa lang ako eh. Ano bang magandang puntahan dito? Ah, oo, meron talon sa gubat na nasa dulo ng baryo. Sundan mo lang yung daan at makikita mo na kagad yung talon. Ayos, sige. Doon ako pupunta. O paano? Alis na ako ah. Ay, oo nga pala. Huwag mong kalimutan yung pinag-usapan natin kagabi ha. Linisan mo yung mga agimat ni Lolo Rodolfo para matuwa siya sa'yo. Ay, oo nga pala. Buti pinaalala mo sa akin, kuya. Nakalimutan ko na kasi. Pagkatapos ng mga gagawin ko gagawin ko na kagad yun. Ayos. Sigurado ko na matutuwa ang lolo mo sa'yo. Ngumiti na si Esteban kay Tomas bago yun tuluyang umalis. Nang mag-isa na lamang si Tomas, ay ginawa na niya ang mga dapat niyang gawin. Pagsapit ng tanghali, ay dumating si Lolo Rodolfo para kumain. Nagtaka ito dahil wala si Esteban. Sinabi ni Tomas na mukhang nawili sa talon si Esteban, kaya hindi pa rin yun umuwi. Matapos kumain, ay umalis ng muli si Lolo Rodolfo para bumalik sa taniman ng mga gulay. Total, wala na akong gagawin. Lilinisan ko na ang mga gamit ni Lolo. Sana matuwa siya sa gagawin ko na yon. Inuwa ni Tomas sa kwarto ang kahon kung saan nakalagay ang mga agimat ni Lolo Rodolfo. Dinala niya yon sa batalan at inilagay niya roon ang mga agimat ng kanyang lolo. Tama nga si Kuya Esteban. Napakarumi na nga ng mga agimat ni Lolo. Grabe, ang daming alikabok, may mga lupa pa. Kailangan ko na malinisan ang mga to. Inilagay ni Tomas sa maliit na palanggana ang mga agimat. Nilagyan niya yon ng tubig at sabon. Sinimulan niya ng kuskusin ang mga agimat gamit ang lumang toothbrush. Siniguro niya na naalis niya ang mga dumi na nasa bawat agimat. Makalipas ang ilang sandali, ay natapos na siya at pinunasan niya na ang mga agimat. Ibinalik niya na ang mga yon sa kahon. Ipinatong niya ang kahon sa ibabaw ng lamesa sa kusina upang pagdating ni Lolo Rodolfo ay makita nito agad yon. Sabik na hinintay ni Tomas ang pagdating ng kanyang Lolo Rodolfo hanggang sa sumapit na ang 5:00 ng hapon. Natanaw na niya ang kanyang lolo. Gaya ng mga nakalipas na araw, ay bakas sa mukha ng matanda ang labis na pagod. Ano nangyari? Bakit wala si Esteban? Umalis ba siya ulit? Hindi pa rin po umuwi, Lo eh. Pinuntahan ko po siya kanina sa talon pero wala naman po siya ron eh. Saan kaya nagpunta ang lalaking yon? Pambihira naman, oo. Hindi ko rin po alam, Lo. Pero babalik naman po siguro siya bago dumilim.
Wala talagang takot ng Esteban na yon. Minsan na nga siyang inatake ng aswang, pero hindi pa rin mapirmi rito sa bahay. Ang sabi po kasi niya, Lo, naiinip po siya dito kaya lumabas muna siya. Nako, bahala na nga siya sa buhay niya. Sandali nga, at iinom muna ako ng tubig dahil uhaw na ako. Nagtungo sa kusina si Lolo Rodolfo, pero bigla itong natigilan nang makita ang kahon ng mga agimat na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Nakakunot ang noo na lumingon ang matanda kay Tomas. Tomas, bakit nakalabas sa mga agimat ko? Anong ginagawa niyan dito? Lo, nilinisan ko po kasi ang mga yan. Nilinisan? Pinunasan mo ng tela? Ay, hindi po. Talagang nilinisan ko po ng gusto ang mga yan. Binasa ko po ng tubig at sinabunan ko pa po. Kiluskus ko pa nga po ng lumang toothbrush eh. Tignan niyo po, napakalinis na ng mga yan ang kikintab po. Ano ka mo? Jesus Mariosep, bakit mo ginawa yon? Hindi dapat mabasa ang lahat ng mga agimat ko. Kailangan, kung lilinisan ang mga yan ay pupunasan lamang ng tuyong tela. Alam mo ba na sa ginawa mo ay nawalan na ng bisa ang mga agimat na yan? Inalisan mo ng kapangyarihan ng mga yan dahil sa pakikialam mo lintik na bata ka. Pasensya na po, Lo. Hindi ko naman po kasi alam eh. Yun nga, hindi mo alam kaya dapat hindi ka nakikialam. Isa pa, ako lang ang dapat na maglinis ng mga yan. Hindi ka talaga nag-iisip na bata ka. Talagang puro sakit na lamang ng ulo binibigay mo sa akin. Puro ka nalang kapalpakan. Sorry na po talaga, Lo. Ang akala ko po kasi matutuwa kayo kapag ginawa ko yun eh. Gusto ko lang naman po kasing matuwa po kayo sa akin. Sa tingin mo ba ay matutuwa pa ako sa ginawa mo? Hindi mo ba alam na ilang taon kong inalagaan ang mga agimat na yan, tapos sa isang iglap ay mawawala na ng silbi dahil sa pagiging pakialamero mo bata ka? Sinunod ko lang naman po sinabi sa akin ni Kuya Esteban, Lolo. Ang sabi po kasi niya ay magpakitang gilas daw po ako sa inyo. Ang sabi po ni Kuya Esteban linisan ko daw po ang mga agimat niyo para matuwa kayo sa akin. Hindi ko naman po alam na bawal po palang basain ng mga yan. Kung alam ko lang po sana hindi ko na po sana sinunod at sinabi niya. Sa sandaling yon ay dumating na si Esteban. Pagpasok nito ay sabay na tumingin sina Tomas at Lolo Rodolfo sa binata. Teka, parang narinig ko yata ang pangalan ko . Ano ba nangyayari? Tsaka, bakit ka umiiyak, Tomas? Esteban, magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ikaw ba ang nag-utos kay Tomas na linisin ang mga agimat ko? Alam mo bang bawal mabasa ang mga yon? Dahil mawawalan ng mga yon ng bisa. Ano? Hindi po ako nag-utos kay Tomas. Isa pa, hindi ko nga po alam na meron kayong agimat . Kita mo na yan? Talaga nagagawa mo na magsinungaling sa akin ngayon, Tomas. Ano ba nangyayari sa iyo, bata ka? Lolo, nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala po kayo sa akin. Si Kuya Esteban po talaga nagsabi sa akin na linisin ko po mga agimat niyo kasi ang sabi niya po, matutuwa po kayo sa akin pag ginawa ko po yun. Uy, Tomas, hindi ko alam kung bakit sinasabi mo mga bagay na yan, Bisita niyo lang ako rito. At alam ko ang lugar ko sa bahay na to. Alam kong wala akong karapatan na makialam sa mga bagay na meron dito sa bahay niyo. Pambihira ka naman, Tomas, wag kang gumagawa ng kwento. Pero... Tama na, Tomas. Manahimik ka na, bata ka. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan na lumalabas dyan sa bibig mo. Inutusan ka man ni Esteban o hindi, ay mali pa rin pinakialaman mo ang mga agimat ko. Alam mo kung gaano ka-importante ang mga agimat na to sa akin. Dahil ginagamit ko mga ito sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. Ngayon wala nang bisa ang mga agimat na to. Hindi ko na alam kung may laban pa ba ako sa mga aswang kapag umatake sila. Tuluyan nang napaiyak si Tomas. Dahil pakiramdam niya ay pinagkaisahan siya ng sandaling yun. Nais niyang patuloy na sisihin si Esteban, pero napagtanto niya na siya talaga ang may kasalanan dahil meron naman siyang sariling pag-iisip
At sa huli ay desisyon pa rin niya na linisin ang mga agimat ng kanyang lolo Rodolfo. Dapat pala ay nagtanong muna siya sa kanyang lolo. Pakiramdam niya, imbis na makuha niya ang loob ni Lolo Rodolfo, ay tila mas lumayo patuloy ang loob nito at tuluyan ng nagalit sa kanya. Labis na dinamdam ni Tomas ang naturang pangyayari. Hindi muna niya kinausap si Esteban sapagkat nagtatampo siya rito. Isang umaga, habang inaayos ni Tomas ang mga panggatong na kahoy sa gilid ng bahay, ay lumapit si Esteban sa kanya. Aalis sana siya, pero biglang nagsalita si Esteban. Tomas, sandali lang. Alam kong galit ka sa akin dahil sa pagsisinungaling ko. Pero sana, maintindihan mo kung bakit ko ginawa yon. Wala naman na akong magagawa, kuya. Nangyari na yon at hindi ko na mababago. Pero hindi ko po talaga alam kung bakit niyo yun nagawa sa akin. Wala eh. Natakot lang kasi ako na paalisin ako ni Lolo Rodolfo dito kapag nalaman niya na ako ang nag-utos nun sa'yo. Pero Tomas, maniwala ka. Malinis ang intensyon ko sa'yo. Gusto talaga kitang tulungan na mapalapit sa lolo mo para sanayin ka na niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maniwala ka. Okay lang, kuya. Kailangan ko lang tanggapin na hindi ako magiging manunugis ng mga aswang. Huwag kang mawala ng pag-asa sa pangarap mo. Pwede ka pa rin namang maging manunugis kahit hindi ka sanayin ng lolo mo. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Tomas. Tinapik ni Esteban ang balikat ng batang si Tomas at saka yun umalis. Kahit paano ay naintindihan ni Tomas si Esteban kung bakit ito nagsinungaling. Ngunit naisip niya na hindi na dapat siya makinig sa mga sasabihin nito dahil kapag ginagawa niya yun ay parang palagi siyang napapahamak. Hanggang isang gabi, muling sinakmal ng takot ang baryo ni na Tomas nang sabay-sabay na sumalakay ang maraming aswang. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng sigawan at ingay ng mga taong takot na takot at hindi alam kung saan magtatago. Agad na kumilos si Lolo Rodolfo, dala ang itak. Ito ang nanguna sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang ilang kalalakihan sa baryo ay tumulong sa pakikipaglaban, kabilang na si Esteban. Nagtagal ang labanan hanggang sa ang paligid ay napuno ng masaganang dugo at bangkay ng mga aswang. Sa gabing yun ay muling nagtagumpay sa pagpuksa ng mga aswang ang baryo ni na Tomas. Subalit labis na nasugatan si Lolo Rodolfo. Ang katawan nito ay puno ng sugat nang umuwi ito sa bahay. Agad na bumangon ang labis na pag-aalala kay Tomas nang makita niya si Lolo Rodolfo na duguan at sugatan habang akay-akay yun ni Esteban. Sumalubong si Tomas sa dalawa. Diyos ko po, Lolo! Ang dami niyo pong sugat! Lumayo ka sa akin, bata ka! Lumayo ka! Kasalanan mo kung bakit ganito nangyari sa akin. Kung hindi mo sana binasa ang mga agimat ko, ay may magagamit sana ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tomas, kumuha ka na lang ng panlinis ng sugat ni Lolo Rodolfo. Bilisan mo! Hindi na nagsalita pa si Tomas at habang nilalagyan niya ng tubig ang maliit na palanggana ay nakonsensya siya dahil alam niya na kung may kahit isang gamit na agimat si Lolo Rodolfo ay hindi ito masusugatan ng ganun kalala. Inabot ni Tomas ang panlinis ng sugat kay Esteban dahil alam niya na mainit ang ulo ni Lolo Rodolfo sa kanya. Kaya naman, pumasok muna siya sa kwarto para hindi siya nito makita. Nakaupo lang siya sa papag
at patuloy niyang sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang lolo Rodolfo. Habang naroon si Tomas, ay narinig niya ang pag-uusap ni na Lolo Rodolfo at ng dayo na si Esteban. Malaking bagay po pala talaga ang mga agimat sa inyo, Lolo Rodolfo. Siyang tunay, kung may gamit sana akong agimat kanina, ay hindi ako masusugatan ng ganito. Magkakaroon sana ako ng proteksyon kahit papano sa mga aswang. Buwisit! Buwisit na yan! Kasalanan tong lahat ni Tomas. Kung nag-isip lang sana siya, ay hindi mawawala ng bisa ang aking mga agimat. Pero, Lolo Rodolfo, wala na po ba talagang pag-asa na magkaroon muli ng bisa ang mga agimat nyo? Wala na. At yun ang labis kong ikinalulungkot. Pero, baka meron pa kayong makukuhang bagong agimat o kaya naman sandata. Ang totoo ay meron pa. Pero nasubukan kong kunin yon, ay hindi ako nagtagumpay dahil hindi ako ang karapat-dapat. Isa yung sandata na makapagyarihan at mabisang panlaban sa mga aswang. Mabisang panlaban sa mga aswang? Ano pong sandata yun? Ang mahiwagan sumpit na makukuha sa natutulog na bulkan sa pinakamataas na parte ng bundok dito sa aming baryo. Ang mahiwagan sumpit na yon ay ipinagkaloob ng isang diwata na si Dayangon sa aming ninuno. Kaya ang may kakayahang makakakuha lamang nun ay ang mga taong nasa linya ng aming dugo. Kapag namatay ang nagmamay-ari ng mahiwagan sumpit, bumabalik yun sa bulkan upang maghintay ng bagong tagapangalaga. Lolo Rodolfo, kung hindi po kayo ang karapat-dapat, ay baka naman si Tomas po ang makakakuha sa mahiwagan sumpit. Hindi po ba? Siya na lang ang natitira niyong apo. Kalokohan niyang sinasabi mo, Esteban. Hindi si Tomas ang karapat-dapat na magmay-ari ng mahiwagan sumpit. Ako nga na buong buhay kong nakikipaglaban sa mga aswang ay hindi yun nakuha. Si Tomas pa kaya? Naniniwala ko na ang kapatid na panganay ni Tomas ang karapat-dapat sa mahiwagan sumpit. Pero wala. Nakakalungkot lang na namatay siya nang dahil din kay Tomas. Buwisit talaga. Kung ganun pala, wala nang pag-asang makuha ang mahiwagan sumpit na yun. Wala na, Esteban. Ang napakalakas na sandatang yon ay mananatili na lamang sa aking mga alaala kung paano yung ginamit ng aming mga ninuno sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nagulat si Tomas sa mga narinig niya. Hindi niya kasi alam na meron palang isang mahiwagan sumpit na matatagpuan sa natutulog na bulkan sa bundok sa baryo nila. Ang bagay na yun ay noon lamang niya narinig at kahit kailan ay hindi yun ipinaalam ni Lolo Rodolfo sa kanya. Mas lalo niya tuloy naramdaman na napakaliit ng tingin nito sa kanya dahil hindi nito pinasubok sa kanyang kunin ang mahiwagan sumpit. Dahil sa sugatan si Lolo Rodolfo ay hindi muna ito nagtrabaho sa taniman ng mga gulay. Nasa bahay lamang ito habang nagpapahinga at nagpapagaling. Kaya si Tomas muna ang pansamantalang nag-alaga sa mga tanim na gulay ni Lolo Rodolfo. Isang umaga, maaga pa lang, ay nasa taniman na si Tomas. Binungkal niya ang lupa at diniligan niya ang mga nakatanim na gulay. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay nagulat siya sa biglang pagdating ni Esteban. Oh kuya, anong ginagawa mo rito? Naisip ko kasi na tulungan ka sa mga ginagawa mo rito. Si Lolo, wala siyang kasama sa bahay ah. Kawawa naman yun. Huwag ka mag-alala. Natutulog siya nang iwanan ko. Saka sa tingin ko ayos naman na siya, kaya wala kang dapat ipag-alala sa kanya. Ano palang pwede kong gawin dito para tulungan ka?
Tulungan mo na lang ako magdilig kuya, pagkatapos ay pwede na tayong umuwi. Kinuha ni Esteban ang isang timba at nilagyan nito yon ng tubig mula sa maliit na balon. Saka ito nagsimulang magdilig ng mga gulay. Biglang bumalik sa alaala ni Tomas ang pinag-usapan ni na Esteban at Lolo Rodolfo nung gabi matapos makipaglaban ng mga ito sa mga aswang. Kuya Esteban, sandali. Narinig ko yung pinag-usapan niyo ni Lolo nung nakaraang gabi. Yung tungkol dun sa Maywagan Sumpit. Yun ba? Narinig mo pala kami. Alam mo, sa totoo lang, ay hindi ako makapaniwala na may ganun sandata palang pamilya nyo. Biruin mo, kung makukuha yun ni Lolo Rodolfo, sigurado ko na lahat ng mga aswang na makakaharap niya ay mapapatay niya sa napakadaling paraan lang. Yun nga lang, ang sabi niya ay sinubukan niyang kunin na Maywagan Sumpit na yon. Pero hindi siya nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi daw siya ang karapat-dapat. Mga kadugo niyo lang daw kasi ang pwedeng maging tagapangalaga nun eh. Sa totoo lang, nagtatampo ako kay Lolo eh. Kasi hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa Maywagan Sumpit na yon. Parang sobrang sigurado na siya kagad na hindi ko yun makukuha. Ba't di mo subukang kunin? Ayoko na makinig sa mga sinasabi mo, kuya. Palagi naman ako napapahamak eh. Ano ka ba? Isipin mo na lang, kapag nakuha mo Maywagan Sumpit, sigurado ako na magbabago kagad ang tingin sa'yo ni Lolo Rodolfo. Nakaisa pa, malakas talaga ang kutob ko eh, na ikaw ang susunod na tagapangalaga nun. Kasi ikaw na lang ang natitirang apo ni Lolo Rodolfo eh. Kaya kung ako sa'yo, susubukan kong kunin yung Maywagan Sumpit na yon. Malay mo naman, di ba? Saka, wala namang mawawala sa'yo kung susubukan mo. Pero paano ko naman yun makukuha? Paniguradong may mga dapat pang gawin para makuha yun. Alam ko kung paano. Ha? Paano mo naman nalaman, kuya? Kinausap ko kagabi si Lolo Rodolfo habang tulog ka na. Ang sabi niya ay kailangan mong patakan ng sarili mong dugo yung bunganga ng bulkan. Tapos, kung ikaw ang karapat-dapat, ay lilitaw ang Maywagan Sumpit at saka mo yun makukuha. Ano? Gusto mo bang kunin yun? Ewan, hindi ko alam, kuya. Natatakot ako kasi baka mamaya may mangyaring masama kapag sinubukan kong kunin yun. Baka magalit na naman si Lolo Rodolfo sa akin. Alam mo, Tomas, kung palagi mo nalang iisipin na magagalit ang lolo mo sa mga bagay na gagawin mo, ay hindi talaga magbabago ang tingin niya sa'yo. Wala na, habang buhay ng ganun. Basta, naniniwala ako na ikaw lang ang hinihintay ng Maywagan Sumpit. Sigurado ko na ikaw ang susunod nun na tagapangalaga. Hindi na muna nagsalita si Tomas at pinagpatuloy niya ang pagdidilig sa mga gulay. Pero sa isip niya ay patuloy niyang pinag-isipan ang mga sinabi ni Esteban. Nagkaroon siya ng pagdadalawang isip kung dapat ba niyang subukang kunin ang Maywagan Sumpit sa natutulog na bulkan. Kinagabihan, hindi magawang makatulog ni Tomas. Iniisip niya pa rin kung dapat ba niyang kunin ang Maywagan Sumpit o mas dapat siyang maniwala kay Lolo Rodolfo na hindi siya ang karapat-dapat na maging susunod na tagapangalaga nun. Hanggang sa isang desisyon na ang nabuo ni Tomas. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Esteban na mahimbing na natutulog sa mahabang upuan. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina. Sinindihan niya ang lampara at saka siya lumabas ng bahay. Tahimik ang gabi na tinahak ni Tomas ang daan papunta sa bundok. Kailangan ko tong gawin para hindi ako magkaroon ng pagsisisi kung bakit hindi ko sinubukan kunin na Maywagan Sumpit. Tama si Kuya Esteban. Kapag nakuha ko Maywagan Sumpit, ay siguradong magbabago na kagad ang tingin sa akin ni Lolo Rodolfo. Matapang na umakyat sa bundok si Tomas.
Alam niya ang daan papunta sa pinakamataas na bahagi ng bundok dahil nung buhay pa ang Kuya Dennis niya ay madalas silang nagtutungo roon upang pagmasdan ang kabuuan ng kanilang baryo. Para sa ito, Kuya Dennis. Gusto kong hindi masayang ang pagliligtas mo sa buhay ko. Patutunayan ko sa lahat, lalo na kay Lolo, na kaya ko ring maging kagaya mo. Makalipas ang halos 1 oras, ay malapit na si Tomas sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Mula roon ay tanaw na tanaw niya ang kanilang baryo at ang iba pang lugar na kalapit nun. Sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman, ay hindi siya huminto sa paglalakad. Matibay ang determinasyon niyang marating ang kinaroroonan ng mahiwagang sumpit. Hanggang sa nakarating na si Tomas sa kanyang destinasyon, agad na bumungad sa kanya ang patay na bulkan. Sumilip siya sa butas nun at may kakaibang mainit na hangin ang bumuga sa kanyang muka na naging dahilan para tumaas ang kanyang balahibo sa buo niyang katawan. Kung naririnig mo man ako, tagapagbantay ng mahiwagang sumpit, gusto kong ipaalam sa'yo na susubukan kong kunin ang mahiwagang sumpit. Kung ako ang karapat-dapat, ay hayaan mong mapunta ang sandatang yun sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Pikit matang hiniwaan ni Tomas ang kanyang kaliwang palad gamit ang kutsilyo na kanyang dala. Ipinatak niya sa mismong bunganga ng bulkan ang kanyang dugo. Tiniis niya ang sakit at hapdi na lumukob sa kanya. Naghintay si Tomas ng susunod na mangyayari. Lumipas ang ilang minuto pero walang mahiwagang sumpit ang lumitaw sa bunganga ng bulkan. Bumagsak ang balikat ni Tomas. Wala talaga. Tama nga si Lolo Rodolfo. Hindi akong karapat-dapat na maging susunod na tagapangalaga ng mahiwagang sumpit. Pero hindi bale. Ang importante ay sinubukan ko kaysa wala akong ginawa. Tumalikod na si Tomas para bumaba ng bundok. Ngunit hindi pa siya nakakaakbang nang biglang umuga ang lupa. Nawalan siya ng balanse at napaupo siya sa lupa. Mas naging malakas ang pag-uga kaya nakaramdam na ng takot si Tomas. Paglingon niya sa bunganga ng bulkan ay nagimbal siya ng puno na yun ng naglalagablab na apoy. Mula sa apoy ay lumitaw ang isang babae na nakasuot ng pulang damit. Kahit balot ng apoy ang babae, ay hindi yun nasusunog o kahit ang damit nito. Tatakbo sana si Tomas pero naisip niya na baka ang babaeng yun ang diwatang nagbigay ng mahiwagang sumpit sa kanilang ninuno. Sinama mo ko, kaya ako ngayon ay nasa iyong harapan. Ako si Dayangon, ang diwatang tagapagbantay ng bulkang ito at ng mahiwagang sumpit na iyong ninanais. Ha? Dayangon? Tama nga ako. Ikaw ang diwatang nagbigay ng mahiwagang sumpit sa mga ninuno namin noon. Marahang tumayo si Tomas. Matikas siyang tumindig sa harap ng diwata. Ang iyong dugo, nalilinya ito sa angkan ng mga taong maaaring maging tagapangalaga ng mahiwagang sumpit. Sabihin mo sa akin, bakit mo ito nais na makuha? Mahal na diwatang Dayangon, gusto ko po kasing patunayan sa lolo ko na karapat-dapat ako maging isang manunugis. Bukod doon, gusto ko rin pong labanan ng mga aswang na sumasalakay sa aming baryo. Alam ko po na hindi na sila kaya ng aking lolo dahil wala na po siyang mga agimat. Aking nararamdaman na ikaw ay nagsasabi ng totoo. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon upang kunin ang mahiwagang sumpit. Ikinumpas ni Dayangon ang mga kamay nito. Kasunod nun ay lumitaw sa harapan ng diwata
ang isang malaking bato na hanggang bewang ni Tomas ang taas. Sa itaas ng bato ay nakatusok ang mahiwagang sumpit. Yan ang mahiwagang sumpit na iyong ninanais, bata. Subukan mo itong kunin. Kapag ito ay iyong nahugot mula sa bato, ibig sabihin ay ikaw na ang matagal nang hinihintay ng sumpit na bago nitong tagapangalaga. Napalunok si Tomas. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan na ang bagay na magiging tulay upang magkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Lumapit siya sa bato at pinagmasdan niya ng mabuti ang mahiwagang sumpit. Gawa ang mahiwagang sumpit sa kawayan, ngunit may disenyo yun ng mga lumang simbolo. Kakulay yun ng lupa. Hindi pa man niya yun nahahawakan, ay nararamdaman na niya ang kapangyarihan na taglay nun. Sige na. Ano pang hinihintay mo, bata? Kunin mo na ang mahiwagang sumpit. Sandali lang po. Paano po kung hindi ko makuha ang mahiwagang sumpit? Ibig po bang sabihin ay hindi po akong karapat-dapat? Tama ka. Sapagkat tanging mga karapat-dapat lamang ang makakakuha niyan. Pero susubukan ko po. Huminga muna ng malalim si Tomas. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanang kamay sa mahiwagang sumpit. Nang mahawakan niya yon, ay unti-unti yung uminit hanggang sa para na yung nagbabagang apoy. Ganun pa man, tiniis ni Tomas ang sakit. Hinawakan niya na ng 2 kamay ang sumpit at hinila niya na yon. Usang kumawala sa bato ang sumpit. Hindi makapaniwala si Tomas na nagawa niya yung makuha. Ang galing! Nakuha ko! Nakuha ko! Mahiwagang diwatang dayangon! Tingnan mo! Nakita ko mahiwagang sumpit! Nakuha ko! Ang galing ko! Binabati kita, bata. Simula sa gabing ito, ay ikaw na ang bagong tagapangalaga ng mahiwagang sumpit. Tanging ikaw lamang ang makakagamit ng taglay nitong kapangyarihan. At huwag mo itong ipapahawak sa iba, lalo na't hindi mo alam ang kanilang tunay na intensyon. Babalik lamang ang mahiwagang sumpit kung saan ito nakahimlay. Sa sandaling ikaw ay bawian na ng buhay. Mahal na diwatang dayangon, maraming salamat po. Sobrang saya ko dahil nakuha ko po to. Pero, paano ko po ba ito gagamitin? Gamitin mo to gaya ng isang normal na sumpit. Ito ay maglalabas ng isang tinik na kapag tumama sa mga aswang ay malulusaw sila na para bang sinusunog. Hindi lang ang kanilang katawan, kundi maging ang kanilang mga kaluluwa. Ngunit iyong tatandaan na maaari mo lamang itong gamitin sa kabutihan at pagtulong sa nangangailangan. Babawiin ko sa iyo ang mahiwagang sumpit sa sandaling gamitin mo yan sa bagay na labag sa aking batas. Huwag po kayo mag-alala, mahal na diwatang dayangon. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sige na, humayo ka na at aking ipagdadasal ang iyong tagumpay sa bawat laban na iyong kakaharapin. Hanggang sa nilamon nang naglalagablab na apoy si Dayangon, at nang mawala na ang apoy ay nawala na rin ang diwata. Nakangiting pinagmasdan ni Tomas ang mahiwagang sumpit. Yes! Sa wakas nakuha kita! Sigurado ako na hindi makakapaniwala si Lolo kapag nalaman niya na ako na ang bagong tagapangalaga mo ngayon. Kailangan ko nang umuwi para sabihin sa kanya magandang balita na to. Inuwa na ni Tomas ang lampara at saka siya naglakad pababa ng bundok. Bahagyang mabilis ang paghakbang niya dahil hindi na siya makapaghintay na sabihin kay Lolo Rodolfo na hawak na niya ang mahiwagang sumpit.
Makalipas ang kalahating oras na paglalakad, pababa ng bundok, ay huminto muna si Tomas upang magpahinga. Masyadong naging mabilis ang paglalakad niya dahil sa kasabikang makauwi agad siya sa bahay. Ngunit habang nakatayo, ay may narinig si Tomas na kaluskos sa kung saan. Naalarma siya nang may nakita siyang bulto ng isang tao na paakyat sa bundok. Habang papalapit ang taong yun, ay doon nalaman ni Tomas na yun ay walang iba kundi si Esteban. Nagmamadaling lumapit si Tomas kay Esteban. Kuya Esteban, ano ginagawa mo rito? Sinundan kita. Paano mo nalaman na nandito ako, kuya? Ang totoo ay nagising ako nang umalis ka sa bahay. Sinundan kita at alam ko na susubukan mong kunin na maiwagan sumpit. Nainip na ako maghintay sa'yo sa ibaba ng bundok kaya eto, umakyat na ako. Ano pa na nangyari? Nagtagumpay ka ba? Oo, kuya. Nagtagumpay ako, tignan mo. Nakuha ko maiwagan sumpit. Yan na ba talaga maiwagan sumpit? Nakuha mo talaga? Opo, kuya, ito na talaga yun. Kahit nga ako, hindi ako makapaniwala na ipinagkaloob sa akin to ng diwatang si Dayangon. Hindi ba sabi ko sa'yo na sigurado ko na ikaw ang susunod na magiging tagapangalaga niyan? Tignan mo, at nasa kamay mo na ngayon ang bagay na yan. Ayos, masaya ako para sa'yo, Tomas. Sobra kitang pinagmamalaki. Maraming salamat, kuya. Ikaw talaga ang unang naniwala sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makauwi sa bahay namin para malaman ni Lolo na nasa akin na may wagang sumpit. Sigurado ako matutuwa sa iyo ang Lolo Rodolfo mo. Pero bago tayo umuwi, pwede ko bang hawakan ang maiwagan sumpit? May malaking ngiti na inilahad ni Esteban ang kaliwa nitong kamay habang nakatingin ito ng diretso kay Tomas. Natigilan naman si Tomas sa gustong mangyari ni Esteban. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na ipahawak ang mahiwagan sumpit kay Esteban kahit nakita niya sa mukha nito na gusto talaga nito yung mahawakan. Bakit nakatulala ka lang dyan? May problema ba? Wala naman, kuya. Pero sa tingin ko, hindi ko to pwedeng ipahawak sa ibang tao. Ano? Bakit naman? Sandali ko lang naman hahawakan tapos ibabalik ko na rin sa iyo eh. Gusto ko kasing makahawak ng ganyang uri ng sandata kahit isang beses lang sa buhay ko. Sorry talaga, kuya. Pero ang sabi kasi sa akin ng diwata ay hindi ko to pwedeng ipahawak sa ibang tao. Sana naman naiintindihan mo ko. Ay, ganun ba? Oo naman, naiintindihan kita, Tomas. Walang problema sa akin. Salamat, kuya. Hindi ka naman galit o nagtatampo kasi hindi ko pinagbigyan ng gusto mo. Ano ka ba? Bakit naman ako magagalit? Kung yan ang bilin sa'yo ng diwata, dapat sundin mo yun. O ano, tara na. Bumaba na tayo rito sa bundok at umuwi na tayo sa bahay nyo. Sige, tara na, kuya. Gusto ko na talaga malaman ni Lolo na nakuha ko na maiwagan sumpit. Magkasabay na naglakad sina Tomas at Esteban pababa sa bundok. Naging magaan ang pakiramdam ni Tomas dahil hindi nagalit si Esteban nang hindi niya rito ipahawak ang mahiwagan sumpit. Ramdam ni Tomas ang kapangyarihan ng sumpit simula nang makuha niya yon na para bang sa maikling minuto pa lamang ay nagkaroon na sila ng koneksyon. Oo nga pala, kuya. Tulog pa ba si Lolo nang umalis ka sa bahay namin? Sa tingin ko tulog siya eh. Nasa kwarto siya nang umalis ako. Sa tingin mo ba ay matutuwa talaga si Lolo kapag nalaman niya na ako ang bagong tagapangalaga ng maiwagan sumpit? Oo naman. Ibig sabihin lang nun ay karapat dapat kang sumunod sa yapak niya. Yung diwata nga, pinagkatiwalaan ka eh. Si Lolo Rodolfo pa kaya? Kung ganun, ay sasanayin niya na ako ulit sa pakikipaglaban sa mga aswang at magiging mahusay din ako manunugis kagaya niya. Ayos! Sigurado ko na mangyayari yan, Tomas. Mas lalong naging masaya si Tomas sa mga narinig niya mula kay Esteban.
binilisan na nilang dalawa ang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang nakababa sa bundok. Naging madali na ang kanilang paglalakad dahil patag na ang nilalakaran nila. Nang nakarating sila sa mismong baryo, ay nagtaka si Tomas dahil tila nagkakagulo ang mga tao. Ano nangyayari, kuya? Bakit lahat ng mga tao ay nasa labas? Hindi ko alam. Nung umalis naman ako kanina wala sila riyan Hindi kaya may mga aswang na umaatake habang nasa bundok tayo? Sa tingin ko wala naman. Pero umuwi na muna tayo. Sigurado ako na si Lolo Rodolfo ang makakasagot sa mga tanong natin. Biglang kinabahan si Tomas sa isang bagay na hindi niya pa alam. Nang sandaling yun, kung kaya lang niyang lumipad para mabilis siyang makauwi, ay ginawa na niya. Kulang na nga lang ay tumakbo sila ni Esteban ng napakabilis. Sa wakas ay nakarating na sila sa bahay. Natigilan si Tomas nang makitang nakabukas ang pinto ng kanilang bahay. Agad siyang pumasok at pagbukas niya sa pinto ng kwarto ay wala roon si Lolo Rodolfo. Napakagulo ng buong kwarto na para bang dinaanan yun ng bagyo. Kuya, wala rito si Lolo Rodolfo. Nasaan siya? Ano ba talaga nangyari rito? Teka, hindi kaya nasa labas lang siya? Hanapin natin! Nagmamadaling lumabas ng bahay sina Tomas at Esteban. Hindi pa sila nakakalabas ng bakuran nang salubungin sila ni Obet. Bakas sa mukha ni Obet ang labis na pag-aalala na nagpatindi ng kaba ni Tomas. Tomas! Buti naman at nakita na kita. Kanina pa kita hinahanap eh. Bakit, Obet? Ano ba nangyari? Alam mo ba kung nasan si Lolo Rodolfo? May mga aswang kasi sumalakay dito kanina. Tapos, kinuha nila ang lolo mo. Ano? Paano kinuha? Dinukot nila. Kinidnap. Basta ganun. Sabi ko na nga ba? Saan nila dinala si Lolo? Alam mo ba? Sa gubat, doon nila dinala si Lolo Rodolfo. Humarap si Tomas kay Esteban. Kuya, kailangan kong iligtas si Lolo. Nanganganib ang buhay niya sa mga aswang. Hindi siya makakalaban sa mga yun dahil wala na siyang agimat. Huwag ka mag-alala dahil tutulungan kita. Tinulungan niyo ako na magkaroon ng pansamantalang tahanan dito. Kaya ito na ang pagkakataon ko para makabawi. Sandali lang, kukuha lang ako ng itak. Muling pumasok sa bahay si Esteban. Matapos yun, ay muling kinausap ni Obet si Tomas. Tama ba ang narinig ko? Iniligtas mo si Lolo Rodolfo? Oo, Obet. Wala nang ibang pwedeng magligtas sa kanya kundi ako. Nako naman, paano kung mapahamak ka? Wala na akong pakialam. Basta ililigtas ko si Lolo. Bahala na kung ano mangyari sa akin. Nang sandaling yon, ay naputol na ang pag-uusap ni na Tomas at Obet dahil lumabas na si Esteban na may bitbit na itak. Wala lang sinayang na oras sina Tomas at Esteban. Patakbo nilang tinahak ang daan papunta sa gubat habang sa puso ni Tomas ay umaasa siya na hindi pa huli ang lahat para mailigtas niya si Lolo Rodolfo mula sa mga kamay ng aswang. Nang makapasok na sa kagubatan sina Tomas, ay agad nilang hinanap si Lolo Rodolfo. Naghanap sila ng mga bakas ng mga aswang pero wala silang nakita. Sa lawak ng gubat, alam ni Tomas na mahihirapan sila ni Esteban na suyurin yun. Sandali lang, Tomas! Bakit, kuya? Hindi tayo pwedeng tumigil kahit isang segundo dahil ba ako ano nang ginagawa ng mga aswang na yung kay Lolo? Alam ko, pero may naisip akong plano. Sa tingin ko, ay mas makabubuti kung maghihiwalay tayo nang sa ganun ay magkaroon tayo ng mas malaking tsansa na mahanap si Lolo Rodolfo. Sa tingin ko'y tama ka, kuya. Sige, maghiwalay tayo ng paghanap kay Lolo. Sa pagkakataon na yon, ay naghiwalay na sina Tomas at Esteban. Nang mag-isa na si Tomas, ay mas lalo niyang naramdaman ang kaba at takot sa kung ano na ang maaaring nangyayari
sa kanyang lolo Rodolfo. Sinuyod ng mabuti ni Tomas ang bawat kasulok-sulukan ng gubat. Hindi siya huminto kahit tagaktak na siya ng pawis sa buo niyang katawan. Hindi nagtagal ay isang aswang ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Biglang tumakbo palayo ang aswang na parabang nais nito na sumunod siya rito. Sinundan ni Tomas ang aswang hanggang sa nakarating siya sa parte ng gubat na walang masyadong puno. Naroon si Lolo Rodolfo. Hawak ng 2 aswang ang magkabilaan nitong braso habang nakaluhod ito sa lupa. May mga sugat sa katawan ang matanda at bakas sa muka nito ang panghihina. May ilan pang aswang ang naroon. Merong nakaupo sa sanga ng mga puno at ang iba ay nasa likuran ni Lolo Rodolfo. Lolo! Nandito na po ako para iligtas ka! Hindi ka na dapat nagpunta rito, Tomas. Umalis ka na rito. Hayaan mo akong mamatay rito, tumakas ka na. Hindi, Lolo! Hindi! Hindi ko po pwedeng hayaang mangyari yon. Tignan niyo po! Nakuha ko na po may wagan sumpit. Ako na po ang tagapangalaga nito, Lolo. May sandata na po ako. Hindi nakapagsalita si Lolo Rodolfo sa labis na pagkabigla nang makita nitong hawak ng kanyang apong si Tomas ang mahiwagang sumpit mula sa natutulog na bulkan. Ililigtas kita, Lolo! Pangako, ililigtas kita! Hanggang sa mula sa likod ng mga aswang ay lumabas si Esteban. Nakangisi yun at huminto yun sa tabi ni Lolo Rodolfo. Tama ka, Tomas. Ikaw nga ang magliligtas sa mahal mong lolo. Pero hindi lang ikaw, kundi maging ang mahiwagan sumpit. Teka, Kuya Esteban? Anong ibig sabihin nito? Gusto mo bang ipaliwanag ko pa sa iyo ang lahat? Sige. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Ang totoo ay ako ang pinuno ng mga aswang na sumasalakay sa inyong baryo. Isa sa mga alagad ko ang siyang pumatay sa kapatid mo dahil alam kong magiging sagabal siya sa plano kong sakupin ang inyong baryo. Walang hiya ka. Pakawalan mo ako rito at tayo magharap. Hayop ka, demonyo ka! Biglang sinipa ni Esteban sa muka ang matanda na si Lolo Rodolfo. Lolo! Sira ulo ka! Huwag mo saktan ang lolo ko! Ang ayoko sa lahat ay yung sumisingit kapag meron ako sinasabi. Isa pang totoo ay pumasok ako sa buhay nyo para mas lalong magulo ang buhay nyong dalawa. Lahat ng mga ginawa at sinabi ko ay parte lamang ng aking mahusay na pagpapanggap. Pinilit ko kayong pag-awayin at ginawa ko ang lahat para magalit ka sa lolo mo, Tomas. Pero wala. Masyado ka talagang mabait. Kaya nang malaman kong tungkol sa Maywagan Sumpit, naisip ko na lang na kung mapapasa kamay ko ang bagay na yon, ay ako na ang magiging pinakamalakas na aswang dahil may hawak akong isang makapangyarihang sandata. Kaya Tomas, ibigay mo sa akin ang Maywagan Sumpit kapalit ng buhay ng yun Lolo Rodolfo. Huwag! Huwag, Tomas! Huwag mo siyang pakinggan! Huwag mong ibibigay sa kanya mahiwagan sumpit, apo! Sa pagkakataon na yon, ay nagpalit na ng anyo si Esteban. Ipinakita na nito kung sino talaga ito. Mula sa pagiging tao, ay naging isa itong aswang na may mapupulang mga mata, matutulis na mga ngipin, at matatalas na mga kuko. Hinawakan ng aswang na si Esteban sa batok si Lolo Rodolfo at hinila nito ang matanda patayo. Itinutok ng aswang ang mga kuko nito sa leeg ni Lolo Rodolfo. O ano?
Bilisan mo na ang pagdidesisyon, Tomas. Madali akong mainip. Parang awa mo na. Huwag mong papatayin ang lolo ko. Maawa ka sa kanya. Hindi siya mamamatay. Kung ibibigay mo sa akin ang gusto ko, akin na ang mahiwagang sumpit. Tomas, huwag mong ibibigay sa aswang na ito ang gusto niya. Hindi natin alam ang maaaring mangyari kapag napunta ang sandata na yan sa maling mga kamay. Matanda na ako, Apo. At kontento na ako sa mga nagawa ko sa aking buhay. At wala na akong pakialam kung mamamatay man ako ngayong gabi. Kaya ngayon, Apo, hihingi na ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ko kung ikaw ang sinisisi ko sa pagkamatay ng kapatid mo. Kahit alam ko naman, nasasaktan ka rin sa pagkawala niya. Patawad kung naging matigas ang puso ko sa iyo. Pero bago ko mawala, gusto kong malaman mo na mahal kita at ipinagmamalaki kita, Apo. Lolo! Lolo, ayoko po mawala kayo. Hindi ko po kaya. Nawala po kayo sa tabi ko, Lolo. Mahal na mahal ko po kayo. Tumigil na kayo! Masyado na kayong emosyonal. Ibigay mo na lang sa akin ang maiwagan sumpit, Tomas. Dahil nanginginig na ang mga kamay ko. Masama akong naiinip. Oo, sige na. Ibibigay ko na. Patawad po, Lolo. Kung susuwayin kita, ayoko pong mamatay kayo, Lolo. Huwag, Tomas! Huwag! Tumahimik ka, matanda ka! Hayaan mong si Tomas ang magdesisyon. Unti-unting lumapit si Tomas kay Esteban. Walang ibang nasa isip niya ng sandaling yun, kundi ang iligtas ang kanyang lolo Rodolfo. Nang nasa harap na siya ni Esteban, ay nanginginig ang mga kamay na inabot niya rito ang mahiwagan sumpit. Agad yung kinuha ni Esteban at malakas itong tumawa. Maras nitong binitiwan si Lolo Rodolfo, kaya natumba yun sa lupa. Mabilis na nilapitan ni Tomas ang kanyang lolo. Hindi mo dapat ibinigay sa kanya ang mahiwagan sumpit, Apo. Sigurado ko na magiging malakas siya at madali niya lang masasakop ang baryo natin. Sorry po, Lolo, sorry. Pero ang gusto ko lang po ay ang mailigtas po kayo. Sa wakas, nasa akin na ang mahiwagan sumpit. Ngayon ko mapapatunayan na hindi lang mga kadugo mo, Rodolfo, ang maaaring gumamit nito. Sandali. Nararamdaman kong umiinit ang mahiwagang sumpit. Ibig bang sabihin nito ay tinatanggap na ako nito bilang bago nitong tagapangalaga? Matapos yung sabihin ng aswang na si Esteban, ay biglang nagliyab ang mahiwagan sumpit. Mabilis na gumapang ang apoy patungo sa braso nito hanggang sa buo nitong katawan. Labis na nagimbal ang lahat nang nilamon ng apoy na mula sa mahiwagan sumpit si Esteban. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ni Esteban sa buong kagubatan. Ano nangyayari? Bakit ako nasusunog? Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Tumakbo ng tumakbo si Esteban nang walang direksyon hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa ng pasadsad. Patuloy itong nilamon ng naglalagablab na apoy hanggang sa halos maging abo na to. Hindi makapaniwala si Tomas sa nangyari. Ganun pa man, agad siyang tumakbo upang kunin ang mahiwagan sumpit. Nang mahawakan niya yon, ay doon na nagsimulang umatake sa kanya ang mga alagad na aswang ni Esteban, kahit na patay na ang pinuno ng mga ito. Lolo, ako na pong bahala sa mga aswang. Diyan lang po kayo. Gamitin mo ang mahiwagan sumpit. Ipakita mo sa kanila kung sino ka, Tomas. Sige, patayin mo lahat ng yan. Itinapat ni Tomas
ang sumpit sa pinakamalapit na aswang at buong lakas niya yung hinipan. Lumabas mula sa sumpit ang isang matalim na tinik na kumislap sa hangin na para bang nagdala yon ng apoy. Tumama yon sa dibdib ng aswang at agad yung napasigaw at nalusaw hanggang sa tuluyan yung naglao na parang abo. Diyos ko po! Napakalakas pala ng sandatang to! Hanggang sa dumagsana ang mga aswang pasugod kay Tomas. Sunod-sunod niyang hinipan ang sumpit at bawat tinik na lumalabas ay parang kamatayan na sumusugod sa mga halimaw. Tumama ang mga tinik sa mga aswang at lahat ng mga tinamaan nun ay nalusaw at mabilis na binawian ng buhay. Nang may isang aswang na lalapit kay Lolo Rodolfo, ay agad na itinapat doon ni Tomas ang sumpit at malakas niya yung hinipan. Bago pa man magawan sakta ng aswang ang kanyang Lolo Rodolfo, ay bumaon na kagad ng tinik sa leeg ng aswang na agad namang ikinamatay nito. Yun na ang huling aswang at lahat ng alagad ni Esteban ay nagawang paslangin ni Tomas gamit ang mahiwagang sumpit na mula sa natutulog na bulkan. Nagulat si Tomas nang lapitan siya ni Lolo Rodolfo at mahigpit siya nitong niyakap. Apo, napakagaling mo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, Apo. Maraming salamat. Siyempre naman po, Lolo. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Mahal na mahal ko po kayo. Hindi lang ako makapaniwala na sa kabila ng hindi ko magandang pagtrato sa iyo, simula nang mamatay ang kapatid mo, ay iniligtas mo pa rin ako. Lo, tulad po ng sinabi ko, mahal na mahal ko po kayo. At nauunawaan ko po kung bakit ganun na lamang po ang pagtrato niyo sa akin. Pero Lolo, nagtataka lang po ako kung bakit nasunog po si Esteban nang hawakan niya pong may wagang sumpit. Bakit po nangyari yun? Hindi ko rin alam ang kasagutan, Apo. Pero sa akin palagay, ay hindi maaaring hawakan ng may masamang intensyon ang sumpit na yan. Kaya gano'n ang nangyari kay Esteban. Nakita mo na ang mangyayari kapag naging gahaman ka sa kapangyarihan. Ang pagiging sakim niya sa lakas at kapangyarihan ang nagpahamak sa kanya at nagbulig sa dagat-dagatang apoy. Siguro nga po, ay ganun nga po ang kasagutan, Lolo. Pero mabuti na rin na wala na po si Esteban. Napakarami niyang ginawang pagsisinungaling para mas lalo pong lumayo ang loob natin sa isa't isa. Tapos na yun, Apo. Pero ngayon, nangangako ako sa iyo. Simula sa gabing ito, ay ipaparamdam at ibibigay ko sa iyo ang pagmamahal na nararapat para sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat ng hindi magandang nagawa ko sa iyo, Tomas. Mapatawad mo sana ako. Lo, pinapatawad na po kita. Lo, mahal na mahal po kita. Simula noon ay nagbago na ang trato ni Lolo Rodolfo kay Tomas. Naging mas masaya na sila dahil nabura na ang galit at paninisi sa puso ni Lolo Rodolfo. Sinimulan na rin itong sanayin si Tomas bilang paghahanda sa pagiging mahusay na manunugis ni Tomas pagdating ng panahon. Sa mga nangyari ay natutunan ni Tomas na hindi lahat ng tao ay dapat pagkatiwalaan, lalo na ang mga hindi pa niya lubusang kilala at hindi niya alam ang tunay na intensyon sa kanya. Ang pagkakamaling yun kasi ang nagdala ng malaking panganib hindi lang sa kanila ng kanyang Lolo Rodolfo, kundi maging sa kanilang baryo. Sa kabila ng lahat, masaya si Tomas dahil nararamdaman na niya ang pagmamahal sa kanya ni Lolo Rodolfo na isang bagay na inakala niya na sa pangarap na lamang mangyayari.